Hello po everyone. Good morning. Good morning po sa ating lahat. And ayun po, no. So welcome po sa ating segment na Food for the Mind and Soul. Ayan po, no. So almost 3 days na lang po is magpapalit na po yung taon. And we are grateful and thankful na po sa year 2023. So in spite of, regardless of, we praise God, no? Kasi sinamahan niya tayo doon sa year na yon, di ba? Can you imagine na kahit meron tayong pinagdadaanan, still, no? Buhay pa rin tayo. And yung maganda doon is God deliver us. So, itinatawid tayo ng Diyos doon sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay natin. And, yan. So, alam ko po na sa mga ganitong season ay abalang-abala rin yung iba sa paggawa ng kanilang New Year resolution. But, as for me, no, kung ito po ay makakatulong sa iyo, mas better na humingi ng word, no, from the Bible, from God, no, mag-ask ka, Lord, what is your word for me sa year 2024, no? So as for me naman po ay na-receive ko na po, no? So I just wanna share, no, kasi pag mga po, mas maganda po sana 3 months before, 3 months before yung taon na magpapalit ay humingi na tayo ng word. So anyway, so ito pong word na to na ibinigay sa akin ng Lord is nung nag-journey po ako sa Book of Psalms. So ito po ay everyday devotion namin, and the Lord, no, gave me a word and spoke to me, no, yung word na flourish. Psalms 92 verse 12 to 14. And yung word na greater, so ito yung word ng aking mentor, ng aking leader, ng aming shepherd. At ito yung word na aapakan ng team, no, ng community sa taong 2024. No, there is greater things will come, and we can do even greater. So John chapter 14 verse 12 to 14. So maybe some of you, no, parang ano ba sinasabi ni Shin, o ni Ate Shin, o ni Teacher Shin, ano ba yung word? So, if you are interested, no, if you have time, no, so you can message me, and para ma-explain ko sa iyo ano ba yung word, no, paano ba yung marireceive, no. So, sasagutin ko po yan in personal, no. So, if you are interested, you can message me po, no. So yan po, no. So shinare ko lang po this morning. So there will have, no, merong greater flourish. Ito yung word ko. So yung flourish, yung word na flourish. So ano po ba yung pag sinabing flourish? So ibig sabihin merong merong development, no, sa lahat ng area ng buhay. And gaya po ng isang halaman, no. So yung bulaklak, 'di ba? It will flourish kapag nag-bloom na siya. So I believe, no, there will be a greater flourish sa buhay ko this year 2024 because God says so. So ito yung panghawakan ko this year, no. So yun, and yung iba, no, so binalikan ko yung mga notes ko, binalikan ko lang, and yung mga nakasulat doon is yung mga New Year resolution, yung mga hindi, no, yung mga hindi gagawin, pero first day pa lang ng taon, no, na-violate ko na yung mga sinulat ko New Year resolution. So nakakatawa lang, no, na nandun na, puro New Year resolution, pero nothing happened. But today, no, buti na lang, I have a community, no, may mentor, may leader na nagtuturo sa akin, you know, and that's why
no? That's why I'm I'm speaking, no? Kaya I have the confidence na mag-share. So, ayun po, no? And gusto kong gamitin yung platform na to na to share yung goodness, yung greatness, yung word ni Lord. Ayan, so just wanna share. But today, no, so after all, God is still God. So no matter what happened o yung pinagdaanan natin sa buhay natin, so masasabi natin na God is still God. Naging faithful man or hindi tayo, God is still God. No, so yeah. So let's study the word, no, dun sa Nehemiah chapter 9 verse 33. Kasi matatapos na yung taon eh. No? So, nagre-reflect kasi ko yung reflection. No? So, the Lord, dinala niya ako dun sa naging journal ko nung year 2021. Guys, 2021 pa tong journal ko. Imagine. So, ano po yan, no? So, may nagturo lang din po sa akin na mag-journal since 2023. Since 2023, nag-journal na ako. 2003 pala, rather, 2003. So, nag-start na akong mag-journal. And this, isi-share ko sa inyo is October 17 to 2021 pa. So, ayan, no? So, yung word naman ni Lord is hindi siya yung dahil nakalipas na, no, luma na. So, yung word po ni Lord is laging fresh, laging good, no, laging bago at sariwa. So, imagine, no? So, nung October 17, 2021, ang binigay sa akin ng word ni Lord ng araw na yon is kahit ano man yung mangyari, no, sa huli, God is still God. Ayan. So, ayan, no, baka sabihin nyo, nandagan na ako no. So, ayan. So, this morning, so, ayan. So, kung alam niyo yung place na yan, no, so, comment down. So, saan po ba yan? Saan po ba yan? So, sa mga nag-aaral po ng masteral sa Basi, no, so, isa siyang, sa Basi. Ayan. So, hindi na siya Basi, Baswaw na siya, Basaw. So, sa Bulacan Agricultural State University. So, hindi na siya college, kundi university na siya. So, ayan. So, in all, sabi po doon sa Nehemiah, chapter 9, verse 3, no? So, yan po ay New Reader's Revised Translation. So, NIRV, no? So, yan po, no? So, sabi dyan, in spite of everything that has happened to us, you have been fair. You have been faithful in what you have done. But we did was wrong. So, di ba, imagine, kung we will reflect no po, yung nangyari ng buong taon. So, grabe si Lord, no? Yung mercy, yung goodness niya is nasa atin, no? Regardless, no? In spite of everything, no? Ano kaya yung mga ginawa natin this last 2003? Pero si Lord, naging mabuti pa rin sa atin. Pwede namang hindi maging mabuti si Lord kasi nga naging tayo, parang na-disalign tayo, na-defocus tayo sa Kanya. But sabi niya, no, kahit ano man yung nangyari nung nakaraan, no, si Lord fair siya. So, hindi ako naniniwala na word na unfair si Lord, hindi. No, so, He is just, no. So, si Lord, wala siyang Okay, so this is part 2. So, humina po yung net, kaya nawala po yung live. So, part 2 na po ito.
So, yung huli ko pong sinabi is God does not show favoritism. So, walang favorite si Lord, no? Kahit sino man. So, mahirap, mayaman, ay walang favorite, walang tinatangi si Lord. So, He is fair, no? He is fair to all, no? So, yun. Si Lord ay pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa bawat isa. And you will ask, no? Bakit may mahirap? Bakit ganito? May ganyan. So, if you will ask me, so, hiraming ko lang yung sinabi ni Melay na sabi niya, kung kini-question nyo yun, ako din, question ko din yun. So, kidding aside, no? So, I know na God is fair. So, bakit nandun lang sa sitwasyon yung iba? Kasi nga, hindi pa tayo nagre-repent, na ibig sabihin mag-change of mind. And yung iba is hinayaan lang talaga nila na yun yung maging sitwasyon nila, yung manatiling and yung iba naman kaya nandun sa kalagayan na gano'n because may mga factor na maaaring kagagawan ng ibang tao, no? And maaari rin naman pong consequence nung na-violate nating law. So, ayun po, no? Kung meron po kayong question dyan, so just message me, have time to talk with me, no po. So, ayun po, continue na po ako, no? So, sabi ko nga po na walang favorite si Lord. So, He is fair to all. And ito pa yung maganda, no? Kapag sa Panginoon, He is faithful, no? He has been faithful in what we have done. So, sometimes, no, yung mga tao, they are faithful to us kapag meron tayong naibibigay sa kanila, no? Ibig sabihin, we can give them, no? We can provide for them. But, paano kung wala na? They will be faithful pa rin ba sa atin? Na despite of, regardless of na kahit wala ka, I will be faithful to you as a friend, no? As a camaraderie, no? So, ito yung maganda kay Lord He is faithful. So, no matter what, tapat siya sa atin, no? Kahit tayo ay hindi naging tapat sa Kanya. So, sabi doon, but we did what was wrong. So, grabe, no? Dahil, despite of sa kabutihan ng Lord is, nakakagawa pa rin tayo ng mali or nagagawa pa rin natin na yung mga bagay na napapalungkot sa Kanya. So, ito pong taon na to, grabe si Lord. So, nagbabalik lang po ako, no? So, yung tumitingin po ako doon sa mga journal ko kasi alam ko na may word si Lord, no? So, 17:22, sinabi ng Lord, God is still God. Ano man yung mangyari, Diyos pa rin siya. So, hindi nagbago yon, hindi mababago yon. Kahit dumating yung time na magbago tayo. So, yun nga yung nandun sa reflection ko po na our situation, yung condition natin, our lives will change. But no matter what happened, no, how many seasons pass by, God is still God, who is just and faithful. So, tayo, no, tumatanda, no, so, nagbabago yung seasons of life. Pero si Lord, sa lahat ng mga seasons na yon, hindi siya nagbago sa kanyang love, sa kanyang pagmamahal sa atin, no? So, He is just. And yun ang maganda kay Lord kapag pinurso natin si God, no? He will be faithful to us, no? And kahit hindi tayo faithful sa Kanya, kahit hindi pa natin siya kilala or hindi pa tayo lumalapit sa Kanya, tapat na siya sa buhay natin. And the great work He has us will take long, and even when we fail along the outcome of different factors we may encounter. So, ito yung mga na-discover ko, no? Na-delay man, no, humaba man yung panahon, no, na magawa natin yung pinapagawa ng Lord, yung purpose ng life natin. So, na-discover
God is still God. And I have 6 realization, no, na nakita ko doon, na-discover ko. No? So, ano ba yung na-discover ko na to? So, ito po, no? So, number 1 po na na-discover ko, no? After all, God is still God because His word will not return to Him void. So, kapag sinabi ng Lord na I know my plans for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future. So, yung word niya na yon, yung promises niya na yon, hindi babalik sa kanya nang walang result, na walang nangyari. So, ang plano ng Lord is to make us prosper, no? Hindi tayo mapahamak. So, hindi niyo po ba naiisip na may mga pagkakataon sa life natin na humahantong tayo sa life and death. Pero the mere fact na buhay ka pa is nandun yung word ng Lord, no? To give us life, no? And a future. So, yun po, no? Sa akin po, siguro ilang buhay ko na ba to? Siguro mga pangatlong buhay ko na to. So, yung recent, no? This December ay na-aksidente po ako. Praise God, wala akong kasugat-sugat, no? So, nabasag lang naman yung side mirror ko, yung harap ng motor. So, anyway, grateful po ako dun sa pangyayari na yon, no? After all, God is still God. So, number 2 po na na-realize ko is we need personal responsibility or revelation to make personal commitment to God and keep it. No, so because of God's faithfulness, no, and His mercy to us, so kailangan natin na magkaroon ng personal na commitment or personal relationship sa Kanya. Kung ikaw po ay wala pang, hindi mo pa alam to, so you can message me, no, and kung ano po, kung sa mga meron na pong personal relationship kay Lord, alam na po yung sinasabi ko, is it's time, no? Dahil magpapalit na yung taon, it's time to renew, no, yung ating commitment kay Lord. And we will try our best to keep it, no, na sundin ito. And number 3 na na-discover ko is God's grace is always greater than our sins. So, despite of kahit kaano, no, kasama yung ating ginawa, is greater pa rin yung grace ng Lord. Yung grace is yung bagay na we don't deserve pero ibinigay sa atin. Grabe pa rin yung love ni Lord sa atin. So, pang-apat, no, na na-discover ko is God is sovereign in all aspect of our life. So, pag sinabing sovereign, no, He is in control. He knows everything. No, siya ay kataas-taas. No? So, He is a sovereign God. And yun, God is in control in all aspect of our life. So, maaring tayo, no, hindi natin alam kung paano i-handle yung life natin, but God is still God. He is in control. So, wag po tayong mag-alala dahil alam po ng Lord. And, panglima po na na-discover ko that maaring hindi pa natin nagagawa or nagagawa na natin pero pwede natin i-renew. No, always give thanks and praises to God for who He is and for what He has done. So, lagi po tayong magpasalamat doon sa mga bagay, una, kung sino ang Diyos. Pangalawa, sa mga bagay na ginagawa niya o nagawa niya na sa buhay natin. No, so yung pang-anim na na-discover ko, after all, God is still God. No, there will be a revival happen. No, kung ikaw yung tao na minsan nang naniwala sa Lord, but because of what happened, no, ay napagod ka, huminto ka na, ibig sabihin,
bumalik ka, no, mas naging worse ka pa kaysa dati. So, there will be a revival. No, there will be a restoration. There will be a renewal. There will be a redemption sa life mo. Because, after all, no, God is still God. So, grabe po yung word na to, no. So, kung you have time pa, no, to reflect on this. So, ito po yung word sa akin ng Lord year 2021. But, if you will, yun, no, makakatulong sa inyo na mag-reflect before na magpalit yung taon is, no, so, my pleasure, no, to help you, no, na may redemption, renewal, and restoration pa rin, no, because God is faithful, no. Wag mo nang isipin na, Lord, napakasama ko. So, alam niyo po ba si Lord is merciful. Once we come to Him, no, He is always willing to forgive us, no. Pero it doesn't mean that si Lord naman ay graceful or merciful, lagi tayong gagawa ng mali. So, ibang usapan na po yun kasi, na yun, sinasadya na. Pero, as we come to here with a sincere heart, no, the Lord will forgive us, no. Lahat ng mga nagawa natin, erase na yon. So, we will have a new start, a new beginning. Ayan, a new start, a new beginning. So, yun nga po, no, as motivation and application, no, no matter how we mess up our life, God is compassionate. So, we should remember that. God is compassionate, patient, and forgiving. Because the God we know is the same today, yesterday, and forever. Yung kilala nating Diyos, siya pa rin yun. Ngayon, bukas, at so, wow, diba? Grabe si Lord, no? So, after all, He is still God. And yun po, no? So, good morning. So, ito po ay tuwing gabi So, 2 nights na yata akong hindi nakakapag-live, but babawi ako today. So, ayan. And sige po, let us pray. And after po nung natin mag-pray, we will listen to a song. No, sabi nga po doon sa panglima na share ko kanina is we will give thanks and praise to God, no, for who He is and for what He has done. So, kantayin po natin to na si Lord, no, He hold it all together, yung past natin, yung present natin, and even our future. So, let us pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po. Despite of everything that happened to us, you have been fair, Lord. You have been just to us, Panginoon. You have been faithful in what you have done, Panginoon. And even though we did what was wrong, but you offer to us your mercy, your compassion, your forgiveness. Salamat po sa umagang ito. Patuloy na ibibigay nyo sa aming year 2024. Hindi man po namin na-hit yung goal, yung dapat po namin gawin, but still, we will not give up. We will try once again this year 2024. But Lord, this time, Lord, samahan mo kami. Lord, guide us, Panginoon. Hindi na po kami yung hahawak ng manibela ng buhay namin. But Lord, we will entrust to you our life, our presence, our future, Panginoon. Salamat po. Bigyan nyo rin po kami ng pagkakataon to know you more. Bigyan niyo po kami ng community, mga destiny helper to help us to know you more, Panginoon. Salamat po doon sa mga taong ginagamit mo to help us, Lord, to give us word, Panginoon. Na Lord, kami rin po ay mag-desire, Lord, na makilala ka, Panginoon. And Lord, kung sa oras na to, yung makakapakinig
nakikinig ng live na to ay nagnanais siya, Panginoon, na mas makilala ka, Panginoon, at patuloy na i-grant mo yung desire niya, Panginoon. And siya po mismo ma-discover niya, Lord, kung ano yung na-discover ko na, Lord, kayo. And siya mismo, Panginoon, hanapin niya yung presence mo. Marami pong salamat sa umagang ito. There will be a greater 2024 for all of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ayun po, no, good morning. So, let's listen to this song. So, yun lamang po. Good morning. Good morning.
serve a faithful King. Would you lift up a shout of praise? He's faithful. Come on, he's faithful. He's faithful. He's faithful. He's faithful. He's faithful. He doesn't change. He's consistent. He doesn't change. He's consistent.